Hi guys, Ate Kate here and welcome to my YouTube channel, Ate Kate TV. If bago ka lang dito, please subscribe, like, and share this to your friends para mas makarinig pa sila ng words of God. Today we're gonna talk about the 5 types of spirit. Before anything else, let's pray. Jesus, thank you so much for this day that you have given us. Tawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso at isipan at ikaw ang maging kalakasan namin. Ikaw yung magsalita sa word na to, Panginoon, at hindi ako. Lord, this is not just one simple video on YouTube, but this is video where you will speak through right their screens, O God, and change their lives, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang makita namin at mag-glorify namin ngayong araw na to, Panginoon. Nang ibang katulad mo, O God, Jesus, pinupuri ka namin at sinasamba, Panginoon, at tinataas. Alam ko na may gagawin ka ngayong araw na to sa mga taong nakikinig ng iyong salita. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Kaway-kaway dyan sa mga bago lang dito sa ating channel and sa mga galing TikTok. Welcome sa ating YouTube channel. Mayroon po tayong daily devotion here. It's just 3 to 5 to 10 minutes. So feel free to watch it all. Habang naglalaba, habang nagugas ng plato or anything. Because faith comes from hearing and hearing the word of God. I am really encouraging you guys to hear the word of God more so that we will grow stronger. Okay? Tayo po ay nagpapalakasan dito sa ating YouTube channel. Ang una nating type is spiritually dead. Sa Ephesians 2:1, for you were dead in your transgressions and sin. Ito yung mga tao na hindi kilala ang Panginoon. Sabi sa Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, ang mga tao makakasalanan ay patay. They are alive, sila ay lalakad dyan sa labas. Pero ang totoo, sila ay mga patay dahil hindi nila kilala ang Diyos o wala silang relasyon sa Panginoon. Yun yung tinatawag nating spiritually dead. If they are still unbelievers or if they are still not seeking God, then patay sila. Pangalawa natin is yung mga baby Christians. Ito naman yung mga spirits nila hindi pa ganun ka-mature or mga bago pa lang sila sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi sa 1 Peter 2:2, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. So these are spirits who needs our guidance. Imagine yung baby kumakain ng meat, kumakain ng mga titigas o mga hindi pa kapanahunan na mga pagkain. Ano mangyayari sa baby? Mamamatay yung baby, di ba? Hindi siya mag-grow sapagkat hindi tama yung pinapakain sa kanya. Ang mga pinapakain natin sa mga bagong Christians ay mga gatas. Yun yung mga kailangan ng mga baby Christians. Wag natin silang bibiglain. Wag natin silang sasaksakan, susubuan ng mga hindi pa nila kayang matake. Everything has timing. May timing sa lahat ng bagay at may tamang panahon sa lahat ng bagay. Kailangan natin i-respect yung timing na binigay ng Panginoon. Kahit yung pagluluto, kailangan ng timing. Yung gardening, kailangan ng timing. Yung pag-baking, kailangan ng timing. Yung lahat ng bagay, merong panahon. Itong mga baby Christians na to, kailangan ng extra care. Kailangan natin silang alagaan, kailangan natin silang pagsabihan at turuan at gabayan sa kanilang spiritual life. If you are still a baby, I'm so happy that you are here today. Nagsisik sa Panginoon, huwag kang susuko at wag mong kakalimutan yung pag-ibig ng Panginoon sa'yo at yung una mong pag-ibig sa Kanya. Just keep on going. Just keep on serving the Lord. Okay? Next natin is yung mga payat na spiritual. Imagine someone who is not eating for 1 week. For sure, sobrang payat nun. 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 2 months, 3 months. Yun nga. Sobrang hina, sobrang halos isang pitik na lang ay wala na. Ito naman yung mga payat ay yung mga tao na alam na yung katotohanan, ngunit hindi pinapakain ng kanilang spiritual. Imagine you are a Christian and you're not eating. What I mean is you're not reading your Bible, you're not doing your devotions, you are not praying to God.
Your spirit must be so hungry. Kaya kung hungry pa siya, hindi pa siya ganun kalakas. Marami na siyang alam sa Bible, marami na siyang nararanasan about kay God, pero kulang sa nutrisyon. Kaya mahina. Kaya sinasabi niya sa 1 Corinthians 3:1-3, brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. Iba yung baby. Ito naman yung parang pa-baby. Uy, I gave you milk, not solid food. You were not ready for it. Indeed, you are still not ready. These are people who are spiritually immature, na hindi pa rin talaga nag-grow sa kanilang relationship kay Lord because may kulang. John 2:6, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Watch and pray. Ibig sabihin ng 1 John 2:6 ay dapat bilang Kristiyano, merong pagbabago. Hindi dapat sinasabi mong Kristiyano ka, tapos wala namang pagbabagong nakikita sa'yo. Ang kailangan mo ay may pagbabagong nakikita sa'yo. Sa attitude mo, sa character mo, sa personality mo, na you are no longer that person bago mo nakilala si Lord. Hindi ka na babalik doon. Hindi mo na kailangan yun. As a payat person, as a payat spiritual person, it means sometimes you fall in temptations, you fall into many things because you are still weak, because you don't feed your spirit. That's why if you think you are this, feed your spirit. Sabi niya nga, nung nandun si Jesus sa Gethsemane, sabi niya, watch and pray so that you will not fall into temptation. Spirit is willing, but the flesh is weak. Ito yung mga tao na gustong-gusto nila gumawa ng mga kailangan sa Panginoon. Kaso nga, yung flesh nila mismo ay napakahina. Na gusto man nilang gawin yung mga bagay na yon, pero wala silang strength to do those things because they are spiritually weak. Their flesh is weak. We must really align our flesh and spirit to God. I realized this. Na-realize ko na ang flesh natin dapat naka-align din sa spirit. Be healthy physically. Be healthy mentally. So that your spirit can work in your physical body. Kailangan mong kumain ng gawin yung mga kailangan natin gawin as a Christian. So, pang-apat is mataba. Ito naman yung mga consume ng Bible verses, basa ng Bible, nagpe-preach or anything. They are really active sa church. Judgmental sila. They don't practice what they preach. They are just consuming it, but they don't show it. Okay, making sense? Ano ba yung madalas na kulang? Kulang sa kanila is exercise. Yung kulang sa kanila is gumalaw-galaw. Kailangan nilang ipakita talaga yung matanggal yung mga toxins. Ayan. Sinabi ni Jesus sa Matthew 23 verse 1-4. Tapos sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan, ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin nyo ang itinuturo nila at sundin nyo ang kanilang inuutos. Ngunit huwag niyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Papataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit sa nidaliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasa ng mga iyon. Wow, this is so powerful. Like, we must practice what we preach. Pinipressure nila yung mga tao, kailangan nilang gawin to, pero sila mismo hindi nila ginagawa o sila mismo ay hindi tumutulong sa pagpapalago ng kanilang mga sasakupan. Must not be this kind of person, okay? Lastly, ano kaya yung last? Ito naman yung tinatawag natin mga spiritual fit. Ito yung mga klase ng tao na nakakita na ba kayo ng may mga abs? Like, it's not too much. It's physically fit. Now, everything that we need. Sakto lang. Nakabalance. Disiplinado. Spiritually strong. They are strong. They are like Ezra, where they learn the Word of God. Pag-aaralan nila ng maigi yung salita ng Diyos. Pangalawa, ituturo nila yung salita ng Diyos sa iba. Hindi lang sa kanila lang yung Word of God. Pangatlo, pinapractice nila. At ng tatlong yun, dapat kompleto. Hindi pwedeng kulang na nagtuturo ka lang pero wala naman sa gawa. Nag-aaral ka pero hindi ka naman nagtuturo. So, hindi mo naman sinashare yung Word of God. The best example is be Christ-like.
like Ezra, like Paul, where they preach but they do what they preach. Asalalay sila sa Panginoon at hindi nila hinayaang gumawa ng masama. Pinipigilan nila yung sarili nila gumawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa Diyos. Sabi niya nga sa Isaiah 40:31, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." These people are very strong. They are like an eagle who can never faint, who can never grow weary, because their trust, their hope is in the Lord. Sabi sa Psalms 1-3, "Blessed is the one who does not walk in the step of the wicked, or stand in the way that the sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord." Tutuwa sila at hinanamnam nila yung salita ng Panginoon. Who meditates in His law day and night. Wow! Wow! Kailangan kong gawin to. Kailangan ko maging ganito. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf not wither. Whatever they do prosper. Amen? Whatever they do prospers. This is like the seed that Jesus said, the parable of seed, naalala niyo, siya yung seed na natanim doon sa matabang lupa, kung saan nag-grow siya na nag-grow because he is rooted in Christ, abiding in the Lord. This is a faith, this is blameless, it is pure, it is for the Lord. This is very pleasing to the Lord. Wow, this is so exciting, guys. Sobrang ganda message na to, guys. So, sino ka dito? Sino ka man dito? Ang pinaka-goal natin, ang pinaka-nais talaga natin makamit to become the last, which is the spiritually fit person. So, I hope marami kayong natutunan ngayong araw na to. God bless and Ate Kate out.